Hello guys, I'm Viola and I have heart failure and I want to share yung mga ginagawa ko to alleviate uh, yung mga complications or pains attached to heart failure. Kung may heart failure kayo, panoorin nyo itong video ko. Baka makatulong sa inyo or comment kayo if you're doing something to alleviate yung gaya ng condition ko. So, for this video, I want to discuss about yung aking fibular muscle pains. So, normally, natutulog ako sa gabi, pagising ko, gigising ako ng madaling araw, bigla na lang masakit yung aking paa, yung sa likod ng aking tuhod, what we call yung patella, yung patella region natin. Normally, yung patella region natin sa likod ng tuhod, medyo lubog siya. Pero, pagka sumasakit yung aking fibular muscle, umuumbok siya. Kasi hindi ako mahirap makatayo, mahirap makalakad kasi nga nasa likod. Can you imagine nasa likod yung masakit na masakit? So, hindi naman before, ano lang siya, minsan-minsan lang. Pero recently, mas dumalas siya yung mga ganong situation. So, since 14 years na akong may heart failure, my doctor gave me an emergency medicine called Isordil sublingual. So, pagka masakit na talaga siya, nag-Isordil sublingual ako. Tapos, here, alam nyo ano to? Hot pack. So, nilalagyan ko siya ng hot pack para mawala yung sakit. Minsan dun siya sa may lower portion ng leg, yung sa likod ng ankle, mas sumasakit siya doon, nagka-cramps, para siyang naninigas na hindi mo siya maikilos. Masakit na masakit siya. Tapos dahil masakit, sa may mga heart failure, alam nyo to, kapag may masakit sa inyo, sumasakit din yung dibdib nyo. Parang nahirapan kayong huminga. Kaya you have to alleviate that condition. So the hot pack is very helpful in trying to relax the muscle inside. Tapos nakakabalik na ako sa pagtulog ko most of the time. How about kayo? Nagkakaroon din ba kayo ng ganong pains? Just yung normally pain ko kasi yung masakit yung gilid ng legs ko. So magkabilang gilid ng legs, meron siyang portion na masakit. Tapos yung muscle ko sa likod, medyo masakit din siya. Pero hindi ganun yung kagaya nung nangyayari sa gabi na talagang hindi muscle parang tendon nga yung naninigas na hindi mo maintindihan. Sabi nga nila, yung may mga heart failure na gaya natin, we are prone to tendonitis. So na-alarm ako doon, baka tendonitis. Pero hindi naman tendonitis. Talagang yung fibular muscle yung sumasakit. It's either because kulang yung flow ng blood or kulang yung flow ng air, kaya medyo siya. Nung una, nakukuha siya ng inhale-exhale ko lang. Nag-inhale-exhale ako pag medyo masakit siya. Kaya lang, medyo matagal, nahihirapan na rin ako. Ganun. So that's why I learned to use the Isordil sublingual. Tapos yung hot pack. Yun basically yung pain na nararanasan ko. Although there's a lot of things talaga na nakadikit dun sa heart failure. Ang dami niyang mga kondisyon. So, ang dami mong dapat gawin pag may heart failure ka. So, hindi ako natutulog na wala sa tabi ko yung hot pack. So, or identify ko na saan yung hot pack para makukuha ko siya pag kailangan ko siya. Lalo na madaling araw to. Buti na lang, yung sa condition ko ng high hypertension, hindi ako makatulog ng walang ilaw kahit maliit lang. Kasi at saka yung condition ko ng diabetes, so meron akong furosemide, so several times that I have to get up in the evening para umihi. Otherwise, hindi magsusubside yung edema sa paa ko. Kaya,
nandoon din niya sa ganong kondisyon, madali ako nakakagawa ng hot pack. Sa kondisyon kasi ng heart failure, parang mas okay yung tayo yung nag-aasikaso ng sarili natin, kahit medyo mahirap. Kasi halimbawa yung sa pain sa paa, yung nagka-cramps yung paa ko sa madaling araw, should I still wake up people around me? Or should I just do it by myself? Or pag may pain, should I just use the hot pack? Or I'll call people to use the hot pack for me. Pagka kasi yung nag-ask pa ako, identify pa nila kung saan. Since akin yon, aking katawan ito, identify ko kung saan at mailalagay ko yung hot pack kung saan talaga siya masakit. Kaya I just do it by myself. Bukod sa talagang very independent ako, and I learn how to manage my sickness by myself. Kaya mahirap sa akin pag nasa ospital, kasi pag sa ospital, yung nurse, tapos nagsa-sub-nurse ako, papagalitan ako ng nurse kasi nagsa-sub-nurse ako. So, but it helped as well kasi pagdating ko sa bahay, alam ko yung ginagawa ng mga nurse, ginagawa ng doktor sa akin. So, yung eventually, na-adapt ko yung iba na kaya kong gawin. In my 14 years as a heart failure patient, 3 beses na ako general heart failure. Kaya medyo sensitive na yung aking condition, lalo na yung mga side pains ng heart failure ko. Mas medyo intense na siya kaysa dati. But you have to be very positive. You have to fight, keep on fighting, and keep on coming up with solutions. Hindi tayo pwedeng mag-give up sa health natin. Health is wealth, sabi nga nila. And it's also our parang contribution to ourselves to take care of our condition so that others will not be so much bothered about our condition. Yun, most of the time ganun yung nasa isip ko. Kaya nagkakaroon ako ng mga alternative actions or alternative solutions sa mga problema nakaakibat doon sa aking kondisyon, sa aking heart failure. Marami akong side effects, marami akong complications kasama ng aking heart failure. I know sa inyo rin may mga complications na yung heart failure nyo. But we have to be very positive about it. Kasi parang ang nakikita ko doon sa complication, parang vent siya. Doon yung vent niya. So, talagang yung heart failure management mo, i-manage mo rin yung mga complications mo. Kasi in my experience, mga 2 complication yung mag-team up, medyo hindi kinakaya. Doon yung nag-heart failure. Kasi halimbawa, tumaas yung sugar ko, tapos namanas ako, yung edema ko. Kasi di ba pag tumataas ng sugar, namamanas talaga. But in my case, I have edema. So, 2 na siya. Kagaya nung nakaraan, nung 3rd heart failure ko, edema yung lumali sa akin. Talagang yung furosemide na tablet, hindi gumana, hindi na gumagana, hindi nagsusubside, palaki na lang siya ng palaki. Talo pagdating sa ospital, pa lang, 1 araw pa lang yung aking catheter, nag-subside na siya. Yun. So, kaya, dun sa pain, ito talagang hot pack yung nakakatulong sa akin. Kayo ba? May hot pack ba kayo? Meron din kayong hot pack na kagaya ko. Friend nyo rin ba itong hot pack? Hindi to pillow. Hot pack to. Kaya lang ngayon hindi siya mainit. Pero pag mainit yan, masarap yan sa muscle. Kasi naman siya ganun kainit na mainit talaga. Yung yung tolerable yung init niya. Tapos siguro naglalas ng 15 minutes yung init. Yun. Kakabalik na ako sa pagtulog ko.
Kayo ba? Pag meron naman kayong experience na kagaya ko, share nyo naman sa akin by commenting dun sa comment. And if you want to hear other stories and how I, on a day-to-day basis, how I manage my heart failure and its complication, subscribe kayo. Tapos like nyo na rin tong video na to. So until the next video!